Magandang gabi po sa bawat isa. Yung pag-aaral kasi natin, yung pagganap, no? Naalala ko lang yung nangyari nung nagpapabautismo ang ating Panginoon. No? Tapos hindi siya gustong payagan. Pero ang sabi niya, no, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Ganun yung tinuro sa atin na kailangan kung gaganap tayo, yung buo, yung lahat, no. Ngayon dito, medyo mabigat kasi yung pagkakapahayag ng pagkasulat ng mga sulat ng ating Apostol Santiago. Kasi sabi, kapag naganap mo yung buong kautusan, no, tapos nagkasala ka sa nagiging suwail ka na sa lahat. Kasi kung itataas natin, no, sabi dito, kaya nagkaroon ng ganitong sabi, datapwat sanay, datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y natulan ng kautusan na gaya ng mga sawail. Ibig sabihin, naganap mo nga yung buong kautusan, tapos nagtangi ka ng tao. Isa din yon na sinabi, hahatulan ka na para kang suwail. Kaya nga, doon pagka nasa baba na nung aralin natin, yung awa daw ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. So kung may awa ka, gaya ng ating Panginoon, no, hindi maaaring magkaroon ng flaws eh. Pero dahil doon sa awa, no, nagkaroon tayo ng pagkakataon doon sa kaligtasan. Sabi nga, yung pag-ibig daw ay nagtatakip ng maraming pagsalangsang. Yun lamang po. Kapulis po. Yan ang Panginoon, magandang gabi sa lahat. Yung ating aralin halos dun sa kautusan. No? Alam natin na wala na tayo dun sa kautusan. Dun sa kautusan na yun. At yung kautusan, sabi nga ayon sa laman, kaya puro wag hanggat di mo ginagawa, di ka nagkakasala. Yun sa atin ngayon, kautusan ng pananampalataya, kahit di mo ginawa, inisip mo pa lang, makasalan, nagkakasala ka na. So yun yung pagkakaiba. Ngayon sabi dito, ang kukunin ko na lang yung sa ibaba, yung paghuhukom, wala daw awa. No? Kasi nga makikita natin, sa korte, pag ikaw'y nagsampa ng kaso, meron diyang paglilitis, tapos judgment. Yung judgment, yung hatol na yun, kung ano. At sa atin, sabi nga, ganun din sa atin. Yung paghuhukom, paano ba tayo hinuhukuman ng Diyos? Kailan ba nag-i-start yun? Sabi dito sa 1 Peter 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula sa paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi nagsampalataya sa Ebanghelyo? Sabi pa rin doon sa isa pa, dito sa Thessalonica, sa ikalawang Thessalonica 1:4-5, ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos, dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Ano yun? Na isang tandang hayag na matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, dahil dito'y nagbabate rin naman kayo. So yung palang ating mga tinitiis sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, yung mga sinasabi dun sa salita ng Panginoon, inaari nating sukal, yung pala yung paghuhukom na sa atin ng Diyos. Kaya nga pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na babasahin yung doon, kung ano pa yung ginawa mo kagad, kundi yun na yung hatol. Kaya pag naiwan tayo, ibig sabihin, hindi tayo nakaabot doon. Yun lang yun. Isa tayo dun sa sasalo ng apoy. Pero may chance pa. Kaso nga lang, mantakin niyo mga kapatid, wala pa yung Diablo, hindi pa nakakalagan siya ng totally full power, ay nahihirapan na, bihira na yung magtagumpay, ay gaano pa yung kinuha ng lahat ng Panginoon yung banal niya. Kasi dito na yung kapangyarihan ng Diablo, di ba? Mas lalong mahirap. Kaya nga sabi, mapalad yung makasama sa unang pagkabuhay. So, bilang mga Kristiyano, ang kinakailangan talaga, pagbutihin natin yung tinanggap nating takbuhin sa Panginoon sa ngayon. Gawin natin yung matinding pag-iingat. Paano tayo maingatan? Sabi doon, sa salita ng Panginoon, mag-iingat doon is yung pananampalataya natin. Kapag tumigil yon, doon natatapos yung natin. Doon tayo magiging talo. Sabi doon sa Korinto, kung masunog na yung gawa natin, tumigil tayo. Talo tayo doon. Kaya huwag tayong titigil, patuloy tayong lumaban. Purihin ng Panginoon, magandang gabi.
Unahan tayo ng ating kapatid na Roland. Okay. Sana ako mag-share. Nasobrahan pa ng kain. Sabi, magandang gabi sa bawat isa sa mga kapatid sa online. Yung ating malawak kasi yung pag-aaral no. Kasi mapapansin mo yung sulat ni Santiago no. Parang hindi naman sa ganung kalawak na maraming Pero halos lahat makikita mo yung pagtatalakay niya, napakadami niyang natalakay sa ilang mga bahagi lamang. Katulad nandito yung pag-uugali na dapat makita sa Kristiyano. Nasulat niya rito. Nasulat niya rito yung karunungan na ukol sa Diyos. Nasulat niya rin dito yung ukol sa dila. Kasi nyo, nasulat niya rin dito yung sa pananampalataya na may gawa. Napakaikli niya pero halos kinumpleto niya ng iilang mga katulad sa panalangin. No? Pagtitiis, nandito rin. Yung panalangin, ginamit niya si Elias. Sa panalangin ni Elias, nagpaulan. Paulan ba yun, di ba? Nagpatigil pa. At sinabi niya ron, tao rin si Elias na gusto niyang iparating sa atin na kung paano nagawa ng Diyos dahil sa panalangin na yun. No? Yung ganun, mabigat yun Yung panalangin na yun na hindi uulan, ginawa ng Diyos. Tao rin si Elias, sabi ni Santiago. Ibig sabihin, ganun din tayo. Kaya rin gawin ng Panginoon na tuparin niya yung ating dalangin. No? Katulad nung kay Elias. Ganun yung sinasabi niya. Ngayon dito kasi sa ating pag-aaral, tayo ay huhukuman, sabing ganun. Hindi, sabi rito, huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Doon yung ating, doon tayo huhukuman sa kautusan ng kalayaan. Yung kautusan ng kalayaan, meron tong awa, meron tong habag. Kasi yung kautusan ng kalayaan, kautusan ito na ukol kay Kristo. At napapaloob doon sa kautusan ni Kristo yung pag-ibig at lumalakip yung espiritu. Hindi katulad doon sa walang awa yun sa kautusan. Kapag ang kautusan nangalunya ka, nahuli ka, patay ka doon. Kaya nga ang sumusunod sa kautusan mabubuhay doon. Pero pwede mong gawin to nang walang pananampalataya. Tinuko yun, di ba? Sabi sa aklat ng Galacia, ating basahin. Ito po sa 3 ng Galacia, sa 12. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon, mabubuhay sa mga yaon. Kaya nga, ang kautusan, may lakip yun na sumpa. Kasi mabubuhay ka ron. Kaya nga sabi ron, pag nagkasala ka isa-isa, magkakasala ka sa lahat. Kasi may sumpa doon. Yung sinasabi sa 3:10, sapagkat ang lahat na magawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Kapag hindi ka nanatili doon sa aklat ng kautusan, lalakip yung sumpa. May parusa agad doon, may sumpa ka agad. No? Yun ang pagkakaiba ng kautusan ng kalayaan na ukol kay Kristo. Kasi lalakip doon yung pag-ibig, lalakip doon yung espiritu. No? Sabing ganun, dito sa kautusan ng may kalayaan. Kaya malaya na tayo, sabing ganun Wala na tayo doon sa pagkaalipin, no, dahil nandiyan na ang ating Panginoong Kristo, ginawa na yon. Kaya nga, magpatuloy ka. Sabi rin sa binasa kanina, ng ating kapatid na Lisa. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. Yung kay Kristo yun. Pag gusto mo ng sakdal na kautusan yun ng kalayaan. Kaya nga, magpatuloy ka, sabi ganun. Magpatuloy ka doon, hindi sa takapakilig na lumilimot. Kasi yun na yung kalayaan natin, nandun na tayo. Huwag ka doon sa kautusan na lumilimot. Huwag mong kakalimutan yun. Magpatuloy ka doon. Yun ang ibig sabihin. Yun lang siguro. Puri ng Panginoon. Ilo po ko. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi kapatid na Dindo. Purihin ang Panginoon, salamat sa patuloy na pagsisikap ng bawat isa sa atin. Sa ating pag-aaral bilang pagbabahagi, hindi kasi masyadong marinig sa labas, maingay. Sabi rito,
sa verse 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Sa pagpapaliwanag ni Santiago tungkol din sa kautusan, ipinapakita niya na kinakailangan yung lubusang pagganap sa lahat ng mga bagay na pumapaloob sa kautusan. Kasi maaring nakakaganap ng ilang mga bagay pero may mga bagay na hindi nagaganap, no? Nagiging suwail sa lahat daw ng bagay, no? Isa sa magiging halimbawa natin diyan, no, nang nagkaroon na ng pakikipag-usap yung ating Panginoong Jesucristo doon nga sa binata, maliwanag yung pagkakasagot ng binata na lahat naganap niya Kung pag-uusapan yung tungkol sa kautusan, makikita natin na yung binatang kausap ng ating Panginoong Jesucristo, perfect niya yung pagsunod doon sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Pero makikita natin, nang dumating na yung ating Panginoong Jesucristo, yung ipinapasok niya na yung kanyang kautusan, hindi pala sasapat yung mga bagay na yon. Ibig sabihin yung gamit ng kautusan, ng kapanahunan ng Israelita, maganap mo lang lahat ng mga bagay, no? Nakakalugod ka na yon sa mata ng ating Panginoon dahil sa kanyang galing kautusan. Pero nang dumating sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pala makakasapat yung mga bagay na yon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no, makikita natin dito sa aklat naman ng Roma, may gantong pagkakasulat. Sabi sa chapter 8 ng Roma, sabi rito sa sa verse 8, chapter 8 verse 3, no? Para doon sa mga mga kapatid natin naka-online, magandang gabi rin po sa inyo. Sabi rito, sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, yung ating Panginoong Jesucristo, na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, no? Ayun yung naging pamamaraan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa 4, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya makikita natin yung kautusan natin naman ngayon na pumapaloob, no, espiritual na. Kung paanong matibay yung kautusan na binigay ng Diyos kay Moses, na hindi nakakaganap ng perfect doon sa ibinigay na kautusan, dinadala pa rin sa sa gitna ng matatanda upang patayin. Ngayon sa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, na bukod sa pinagtibay, lalo pang pinabigat yan. Dahil anyo pa lang, hindi na po pwede. Kaya ganun din, no? Kung hindi rin natin magaganap yung buong kautusan ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa darating na panahon, ay hindi yung iuhukom sa atin. No, kaya yung kaligtasan na bumabase sa bawat mananampalataya, babase roon ayon sa pagganap natin sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi mga kapatid, puri ng Panginoon. Salamat sa muling pagdalaw sa South Beach 3A sa tahanang ito. Puri ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, makita natin na yung pagsunod pala sa utos ng Diyos, hindi ka mamimili, sabi rito, no? Wala kang itatangi, kahit nakalitlitan, so medyo mabigat siya. Sabi nga, yung nakakaalam ng mabuti, hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan sa iyo. Kita mo yun yun yung ginagawa na ibig sabihin sa pagdadalisay. Kung maghuhukom na gano'n sa oras na ito, baka hindi tayo makaano. Gano'n. Kaya nga sinasabi, may awa ang Diyos itong kautosang ito ngayon na hindi na nagtangi, kung paano ang pakipag-usap ni Kristo dun sa Samartana, doon na nagsimula na wala nang pagtatangi.
kung paano doon sa chapter 10 ng sa pagpapaliwanag ni Apostol Pedro, doon sa 10:34, pinapakita ron na hindi na siya nagtatangi. Hindi siya, ang Diyos ay hindi nagtatangi na. Ano, na pinairal na yung pag-awa niya eh. Katulad na ipinapakita ni Santiago, kung ikaw nagtatangi sa tao, dito sa ating pag-aaral, duka o mayaman, sabi rito di sa 7, hindi ba nilalapastangan ninyo yaong marangal na pangalan na sa inyo itinatawag? Sabi gano'n. Gawin mo kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasultan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili, nagsisigawa kayo na mabuti. Sa 9, datapat kung kayo nagtatangi ng tao, ay nangagkakasala kayo. Sabi gano'n. Magiging suwail ka sa lahat. Kung meron kang nagawa, nagawa mo lahat, mintis ka sa isa, ganun din eh. Kaya mabigat siya eh, no? Ganun man yung paghukom, sabi rito, may awa eh. Kita nyo, no? Kung hukuman, sabi nga doon sa chapter 10, tingnan nyo na, ng Mateo. Yung pagsugod doon sa mga alagad, no? Sabi niya, kung hindi kayo papasukin sa tahanan, di ba? Ipagpagin nyo, di ba? Kita mo, mabigat yun eh. Pero kita mo yung banggit niya sa 15, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhin ang lupa ng Sodoma. Ibig sabihin may pag-asa pa eh, no? Doon sa pagkakataong iyon na tinalikuran ka nung pagpapahayag mo ng ebanghelyo, sabi rito, ipagpag mo yung di ba? Sabi rito, ipagpag ninyo ang yung alabok, ang inyong mga paa. Pero sa 15, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhin ang lupa ng Sodoma at ng Gomorrah. Kita nyo, nung panahon to makikita natin, walang iilan yung banal na nakipag-usap dito ang si Abraham eh. Kung makakasumpong siya ng 50, ang banal, hindi to tutupukin ng Panginoon eh. Hanggang sa 10 na lang, di ba? Hindi tutupukin. Kaya tinupok ng Panginoon, kulang yun eh. Ibig sabihin, iilan lang yung banal. Pero binabanggit dito, may pag-asa siya. Mapagpapaumanhin pa kaysa doon sa taong yung hindi tumanggap kay Kristo, doon sa salita ni Kristo. Yung kautusan ng kalayaan. Na maging doon sa ibang parte, doon sa Tiro at Sidon eh. Ganun din eh. Doon sa pagpapataas ng Bethsaida eh. Ganun din. Ibig sabihin, naroon pa rin sa paghukom, meron pa rin siyang awa. Doon sa mga nagpapakita ng awa. Pero kung hindi ka nagpakita ng awa, may hatol ka. Kaya nga, kasama yung sa utos ng Panginoon, mahabag, mapalad, yung, di ba, yung naawa, sapagkat siya ay kaawaan. Kaya ganun nga, ganun sa hindi siya, kasi sa paghukom, ebidensya, ang kailangan yan eh, hahatulan ka eh. Pero iba, may mga paghukom na yung bang intensyon, pag intensyon mo talaga, pag nakita ng Panginoon na ganun, o sino mang hukom, may hatol ka. Pero kung hindi sa intensyon, may pag-asa pa eh. Sa ganun. Kasi nga, umiiral yung awa ng Diyos. Doon. Kaya sa atin din, andun yung hindi ka matatangi. Maging sa mga kautusan, hindi ka tangi doon. Kasi nga, sinasabi sa ilang talata, 2 na lang. Ibigin mo yung kapwa, gaya na yung sarili. Isa, di ba? Yung ibigin mo ang Diyos. Wala na yung pangangalo niya doon. Inalis na, sabi gano'n. Hindi nyo alam yung ibigin mo yung kapwa, hindi ka makakalo niya sa kapwa mo. Kasama pa yan doon eh. Hindi lang 2 yun eh. Pumapatay ka, wala yung pumapatay doon. Ibigin mo yung kapwa, papatay ka ba? Yan yung pinairal ngayon eh, na wala na yan eh. Kaya malaya sila, yung pakikapit, wala na yan. Dahil hindi na nasusulat, dahil 2 na lang. Hindi po. Kasama yun, kasama pambihirang mga pagpapaliwanag yan. Yun ang sinasabi natin. Na porket 2 na, wala na. Lipas na. Hindi. Kung ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili, hindi ka gawa na masama sa iyong kapwa. No. Hindi ka magnanakaw sa iyong kapwa. Di ba ganon? Kaya nga yung ibang mga pag-aaral, pag nagkasala yung wala na. Wala naman yung pangangalo niya dito eh. Kaya pinapadpad na lang sa ibang mga iglesia. Ganon yung mga turo. Ngayon nakikita natin. Kaya napakalaga ng ating pag-aaral, lahat yan patungo dun sa pagiging isang sakdal na pagdadalisay ng Panginoon sa atin. Na sabi nga,
dinadalisay na ang bawat isa eh. Kaya hinahanapan ka na. Hindi ka dapat makinig lang, kundi tagatupad ka ng salita ng Panginoon. Yun ang katotohanan. Kasi nga, ang kabuuan ng salita ng Diyos, katotohanan siya lahat eh. Wala kang itatapon dyan eh. Wala kang pipiliin. Kundi lahat, gampanan mo. Yung tungkulin mo yung inaatang sa'yo. Ilan po, magandang gabi po rin ng Panginoon. Salamat sa ating kapatid na din. Sunod natin ating kapatid na Guillermo. Purihin ang Panginoon at magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid, sa mga naka-online, sa sambahayan ng ating kapatid na Dindo, magandang gabi sa iyo. Kahit nag-iisa ka lang yata dito pero magandang gabi sa iyo. Alam mo itong aralin natin kung ating titingnan ito, itong tungkol sa kautusan. Kasi binanggit sa Roma ito na Roma 3:20 ng Roma. Pakibasa mga kapatid na Michael. Hirap ako kasi magbasa eh. Sa Romans chapter 3, verse 20. 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Okay. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Okay. Makikita natin dito, sa bandang baba nito, makikita natin dito. Sabi rito, na yung walang nakaabot. Lahat ay nangagkasala nga at walang nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya binanggit dito sa 3:23 ng Roma na talagang walang nakaabot talaga sa kaluwalhatian noon. Kaya binanggit dito sa itaas na walang gawa ng naayon sa kautusan na makakapagpasakdal sa atin. Wala. Talagang wala. Kaya dito sa ating pag-aaral sa gabing ito, makita natin dito na walang nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat bumagsak doon, miski yung mga Kasi nga, yung 10 utos na yun, maganap mo yung siyam, yung isa hindi mo maganap, yung ika-10 hindi mo maganap, na magiging baliwala lahat yung kautusan na yun. Nagkakasala ka pa rin doon sa buong kautusan na yun. Kaya kaya walang nakaabot eh. Miski yung mga binigyan din ni Apostol Pablo ito na wala talagang nakaabot. Kahit yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, mga Eskriba, hindi sila nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga itong ating Panginoon Jesucristo, kaya ito ay isinugo sa atin ngayon. Dahil nga doon sa mga bagay na wala talaga eh. Ang naging pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, itong ating Panginoong Jesucristo, kaya ito'y sinugo. Dugo ng ating Panginoong Jesucristo yung tumubos sa atin. Doon tayo tinubos. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, doon tayo natubos. Pero kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi namatay sa krus, wala tayong pag-asa. Wala tayong pag-asa doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isa pa dito, isang lang, kasi hanggang limitado lang kasi yung natin. Hanggang anong oras pa ako kapatid? 2 minutes pa. Isa pa dito sa sinasabi rito na yung sa 13, sabi dyan, yung sinasabi dyan na yung sa paghuhukom, walang awa, wala nang sabi doon. Pakibasa mga kapatid sa 13. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa kung sa hindi nagpakita ng awa, ang awa ay yung bumulhati laban sa paghuhukom. Kasi mahaba yung panahon na ibinigay. At pagdating na ng paghuhukom, talagang hukom na eh. Pasya na ng Diyos ang mangyayari doon. Yung awa, wala na doon yung awa kasi mahaba ng panahon yung pagpapahinod ng Diyos sa atin eh. Ibinigay ng lahat sa atin ang lahat ng karunungan, lahat ng pagkaunawa sa kanyang mga salita. Hindi na tayo makakapagdahilan na hindi natin alam ang ganong mga bagay. Kaya pagdating na nung araw, yung oras ng paghuhukom, hindi na tayo, hukom na talaga ang mangyayari sa atin doon. Hindi na tayo po pwedeng mga tuwiran pa roon. Paghuhukom na. Kaya sa ngayon,
Sabi nga yung binasa kanina ni kapatid na na sa ngayon, nasa paghuhukom na tayo. Hinuhukuman na tayo ngayon, kaya yung mga salita ng Panginoon na dumarating sa atin ngayon, doon na tayo dapat sumunod. Doon na tayo dapat tumalima. Sapagkat bahagi na yun ng paghuhukom sa atin. Bakit? Sabi doon sa 11:32 ng unang Korinto, para hindi na tayo mahatulan na kasama ng sanglibutan. Hindi na tayo makakasama doon sa paghatol sa sanglibutan, sapagkat sabi sa Roma 8, wala nang anumang hatol doon sa mga na kay Kristo Jesus. Wala nang hatol doon. Tayong na kay Kristo Jesus, hindi na tayo makakasama rin sa hatol. Siguro hanggang doon lang at purihin ng Panginoon ng gabi. Salamat sa ating kapatid natin. Yung gusto natin kapatid na ulo. Panginoon, Panginoon, kay kapatid Lindo, sa mga kapatid na narito ngayon, sa lahat ng mga naka-online, pagpapahayag tungkol sa kautusan na ating pinag-aaralan ngayon. Totoo talaga na ang kautusan talaga, wala talagang aariin ganap talaga dyan. Kasi nga, sa pananang, walang, ano sabi niyo kanina? Ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, hindi sa gumaganap doon. Pag ginaganap mo yung kautusan, mabubuhay ka. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mapalad tayo ngayon. Kasi nung unang panahon kasi, walang awa eh. Kapag nasupungan ka, nagkasala ka, patay ka agad. Pero dito sa kautusan ng kalayaan, may kasamang awa talaga. Kasi nga, ayan, halimbawa, nagkasala yung tao, pumatay ang tao, hindi ko naman nakakilala sa Panginoon yung tao, may pag-asa. Binibigyan siya ng pag-asa ng Panginoon. Pero sa kaluluwang tiban, kapag buwa ka ng mga bagay na gano'n, ay tutupo. Ngayon, ang ano natin siguro, isang sekreto lang na makikita natin, yung sinabi doon sa 13:10 ng Roma, na pag-ibig talaga eh. Ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Yun ang sekreto talaga ron. Kung yung pag-ibig ng tao, maging noong unang panahon, magagawa mo talaga na hindi ka makapanakit ng kapwa mo. At sa pamagitan nun, mabubuhay ka, makakatupad ka. Kagaya natin ginagawa ng ating Panginoon ngayon sa atin. Ibinigay sa atin ng Panginoon yung pag-ibig. Ibinigay sa atin yung awa sa panahon natin. Kasi nung panahon na yon, isa sa sinumbat ng ating Panginoon, siguro hindi oras pa naman ako, dito sa talatang 23 ng Matthew, isa ito sa sinumbat ng Panginoon doon sa mga iskriba. Sabi dito, sa 23. Sabaan ninyo mga iskriba, Pariseo, mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena, at ng anis at ng turiko, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Alin yun? Na dili iba ang katarungan at ang pagkahabag. Ito yung nakita na hindi, kaya nga wala silang habag ng unang panahon eh. Kaya yung sinasabi dito, kung pag binasa mo ito, sa 15, sa aban ninyo mga iskriba at Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ng lupa, sa paggarap ng isa ninyo makakampi. At kung siya'y magkagayon nga, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Siyempre, pinalalapan nila. Pasiyan natin yung pangaral ng ating Panginoong Kristo, di ba? Yung tawag mga kasalanan, yung pinagaling ng ating Panginoong Kristo, ang tagpo yun, di ba? Halos kinukundima nila yung taong sa kasalanan. Ganun ang tingin sa kanila ng mga Pariseo ito. Pero sa ating panahon, kagaya na sinasabi ng ating Panginoon, na yung habag. Maparad tayo, dahil inabot tayo ng mga bagay na ito. Hindi tayo yung sa kautusan ayon sa laman na walang awa, pinapatay na. Pero sa atin ngayon, nagpapasalamat tayo dahil yung pagpapatawad ng Panginoon, yung pag-unawa ng Panginoon, ibinuho siya sa panahon ito eh. Ibinigay sa panahon natin. Yung habag, yung pagpapatawad, yung pag-unawa, di ba? Yung pag-ibig, hindi sa lahat. Ibinuho sa Panginoon sa atin yan. Kaya mapalad yung mga tao sa panahon natin ngayon, sapagkat hindi yung galit ng Diyos, yung agad ibinibigay. Naroon yung pag-asa ng tao, yung chance niya na mapatawad siya ng Panginoon para magkamit ng buhay ng walang hanggan. Hindi yung hatol agad. Kasi pag lumang tipan kasi hatol agad, nagkasala ka, patay ka. Pero sa ating panahon, hindi naman gano'n. Maliban na lang nga, may exemption. Alam natin kung ano exemption nun. Sarap sinabi na sa Hebreo, na minsan naliwanagan na. Ayun ang mahirap doon. Magandang gabi po, salamat sa Panginoon.
Oliver. At tayo po idadako na sa ating kapatid na magmimensahe. Dito na lang po, kapatid na Jose, para marinig sa labas. Gabi sa bawat sa puren pa pang sa mga labas. Doon sa mga naka-online, itid ng Dindo. Dadagdag na lang tayo dun sa naging pagbabagi sa gabing ito, no? Dun sa ating aralin na natutungkol nga rito sa kautusan. Ha? Dun sa lumang utos ni Moises, no? Na pag doon ka bumatay o doon ka sumunod, no? Hindi na naayon sa panahon ito. Pero sa panahon ito marami pa rin na gumagamit nito, no? At sumusunod dito sa utos na to, kautusan ng Moises. Iba na yung panahon natin ngayon eh. Nung dumating si Kristo, ibinigay niya yung tamang pananampalataya para sa kaligtasan ng bawat bansa. Kasi noon, bansang Israel lang maliligtas, magkaroon ng kaligtasan. Pinili niya, tinangi niya yung bansang Israel. Sa panahon ng ating Panginoon Kristo, lahat na bansa na sumampalataya, yung tao sumampalataya sa kanyang pangalan, magkakaroon ng kaligtasan pagka gumanap ka doon sa kanyang tipan na ibinigay, no? Purihin pa Panginoon at salamat sa mga naring nating salita, no? Santiago pa rin yung ating aralin, no? Sabi rito sa 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Yan po yung kautusan, no? Pag gumanap ka ng ilan yung utos? 10, di ba? Pag hindi mo ginanap yung isa, magiging makasalanan ka pa rin, hindi ka magiging sakdal, no? Ganun po yung kautusan nung unang panahon. Kagaya nga nung di ba? Maski yung mga yung mga tagapagturo ng Israel, yung mga Hudyo, di ba? Kung babasahin natin dito sa aklat ng Roma sa 2, sabi rito sa 2. Sa umpisa natin sa 2:17. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na mga galing, palibas ay tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mong puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga intil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Sapagkat ang pagtutuloy tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuloy ay nagiging di pagtutuloy. Nagiging walang kabulan po, no? Yung pagiging natin, yung panahon ni Kristo, yung pagiging bautisma doon natin. Kung yung kautusan, no, yung utos ni Kristo, hindi tayo tumutupad doon maski sa isang utos, no. Kailangan natin na yung matupad natin yung kanyang mga utos, no, na walang kulang, no. Ibig sabihin yung sakdal, yung ito nga yung itong sinulat nga ni Santiago, di ba? Yung lang yung nagtatangi lang ng tao eh.
yung isang mayaman, di ba? Ibig sabi, meron ng ano yun, kasalanan. Di paglalagyan na yun. Ganun po yung mga binanggit ni kapatid na Archie kanina. Yung napuput ka sa yung kapatid, no? Ituturing ka ng mamamatay tao, no? Kasalanan. Mabigat noon pagdating ni Kristo. Yung pagtingin, di ba? Na tumingin ng masamang ano sa pag nasa sa babae, nangangalunya ka na. Aktual na hindi mo pa ginagawa mga bagay na ito. Ganun po yung ano ng kautusan ni Kristo, yung kautusan ng kalayaan yung binabanggit dito sa ating aralin, no? Kaya kailangan talaga yung pagtupad ng buong kautusan natin. Binabanggit din para sa Santiago, di ba? Yung sa 4:17 yata yun, 4:17. Ang nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kailangan talaga yung kung alam mong mabuti na ayon sa ating Panginoon Kristo, yung utos niya, gawin natin, no? Yung mga bagay na ito. Sapagkat ito po yung nakakalugod sa ating Panginoon. Yung pagganap ng buong kautusan. Dito sa ikalawang ano natin. Sabi rito sa 2 ng ano. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Halos kasing ano rin yun, tulad, no? Yung binasa ko kanina doon sa ano, sa tagapagturo ng kautusan na nagtuturo sa mga bata, no? Pero ano siya, yung mga ano sa ano sa kautusan, masuwayin, sumuway sa kautusan. Kaya ganung mga bagay malalait ang Diyos pagka ginagawa yung mga ganung bagay. Sumasalangsang ka sa utos ng Panginoon, no? Kasi ang ano nga batas ng ano, ang pagsalangsang sa utos, no? Kasalanan yun eh. Pagka sumalangsang ka sa kautusan. Kaya nga yung nauwi dito sa ano, yung pag-ibig talaga, no? Siyang tali ng kasakdalan, no? Pagka nasa atin yung pag-ibig, no? Hindi ka na mag-ano sa ano sa kapwa natin, no? Ibigin mo yung kapwa mo. Maging kaaway, no? Inaano yan na sa mga sabi kung ang iyong kaaway ay magutom, sabi dun sa isang talata, no? Sa Kawikaan, kalimutan kung saan ano yun eh, pakainin mo. Kung siya'y mauwaw, painumin mo. Ganun po yung ano, turo sa atin. Ganun sa mga ano eh, yung sa mga duka, di ba? Yung awa sa duka, no? Kung naawa ka sa duka, nagpapaltang sa iyo, Panginoon, no? Ayun po yung ano, pagka ginagawa natin yung mga bagay, no? Yung ukol sa Diyos na makalugod sa Kanya yung ating ginagawa mga bagay na ito. Hindi yung sa pagyurak sa kautusan o pagsalangsang sa utos, kundi sa pagtupad. Yung doon ka aaring ganap eh. Pagka tumupad ka ng kautusan. At siya pa dito sa ating aralin, no? Yung sabi rito sa 12, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng taong hukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Isa yung sinasabi natin, no? Susundin natin, aanin natin yung, gaganapin natin yung sinasalita natin, no? Ganun po yung, no? Hindi yung, ano, yung dalawang dila tayo, di ba? Yung isa, binumbukalan ng mata, sabi dito rin sa Santiago yun eh. Dito sa, ano, sa 3:8, datapot ang dila ay hindi napapaamo, isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinanglalait sa mga taong
ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpupurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay nito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Kailangan isa lang lumabas sa balon, di ba? Sa ating labi, di ba? Sa pagpupuri, ganun po yung ano natin. Kasi binabanggit dun sa Mateo, di ba? Sa 12 yata yun. 12 ng Matthew. 36 yata yun. Sayin natin muli, no? Ito, babasahin ko. (12:36) hanggang 37, sabi rito. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. 37. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Mahatulan tayo. So, kaya, yung tungkol sa bibig natin, di ba? Yung pagsalita natin, ay naano dyan eh. Kasi, pwede ikapahamak natin to, no? At sa bibig din, pwedeng hatulan tayo. Ganun po yung bibig, yung kung sinasalitain natin, sasalitain natin, dapat yung totoo, no? Wala na yung kasinungalingan na sa atin, na lumalabas sa ating bibig, kundi pawang mga totoo lamang, no? Yun po. At yung gagawin natin dito sa ating aralin, kung sinasalita mo, no, gagawin mo yung narapat na dapat mong gawin, yung sinalita ng bibig. Binabanggit sa Ecclesiastes yan eh. Dito sa ano ba yun? Sa 5, sabi rito. Kasi dyan nga magkakasala yung bibig natin eh. Sa 5:6, huwag bayaan ang iyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman, at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga? Magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay. Binasa to ni kapatid na Oreas kanina, yung magsalita sa Espiritu Santo, no? Yeah. Sa 5:2 ng Ecclesiastes, sabi nito, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya accountain mo ang iyong mga salita. No, ganun, no? Tungkol yun sa ating bibig, no? At yung dapat na gagawin natin, di ba? Kung dapat nagsalitain natin at yung ating dapat na gawin, sabi rito sa ating aralin. Saan ba yun? Nagaya ng mga gayon ang iyong salitian, gayon ang iyong gawin, nagaya ng mga taong hukuman sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Kasi naghihintay na tayo ng paghuhukom, no? Kasi yung binanggit kanina na sa ngayon pa lang hinuhukuman na tayo ng Panginoon, no? Sa mga pagsubok na dumarating sa atin sa panahon ito na nararanasan natin, sinusubok natin na tayo ng ating Panginoon doon sa dumarating na rito. Itong lang, pandemyang dumating na to, di ba? Pagsubok na ito sa atin na dumating eh. Kaya nga lang, hindi pa panahon talaga. Pero pagka oras na ng pag dumating na yung ating Panginoon Kristo, doon tayo masusubok, no? Yung ating gawa, no? Hukuman ng Diyos yung ating mga gawa. Kasi nakasulat yan sa aklat ng buhay. Nandun, hindi yun eh.
Ito sabi sa Job, sa 34 Job ng 11, sapagkat ang gawa ng tao ay tutusin niya sa kanya at ipatatagpo sa bawat tao ang ayon sa kanyang mga lakad, maging mabuti o masama man yung ginawa natin. Diyos ang ano dyan, hukom, no? Doon sa ano yung awa ng Panginoon, doon sa ating aralin sa 13 ba yun? 13. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ganun talaga eh. Doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang gawa ay ang awa ay lumulahati laban sa paghukom. Kaya nga yung Panginoon natin, no, mayaman sa kawaan, no, di ba? Bayad sa paggalit. Yung ano ng Panginoon, habag ng Diyos sa atin, no, binabangit sa ano, kung hindi sa atin nahabag, no, ang Panginoon, hindi tayo nakaano doon sa pananampalataya eh. Kaya yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos, no, hindi lamang doon sa mga taga-Israel, kundi sa lahat ng mga bansa na sasampalataya sa Kanya. Kasi ang Diyos nga eh, sabi rito sa 16 ay sa 11 ng ano ng sa 11 ng Roma, sabi rito, wala. Dito sa 9 pala, 9:17. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito ay tinas kita upang aking mahihayag sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay may tanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig siya'y naawa at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Ganun po yung ginawa kay Paraon eh. Pinapagtigas niya yung kanyang puso, no, na hindi pinahintulutan ng hindi niya pinahintulutan na makalaya yung bansang Israel dun sa pagkakalipin ng bansang Egypto. Pinatigas niya. At yung naawa dun sa mga kinaawa niya. Ganun po yung ano ng Panginoon. Yung kaano niya sa tao, kahabagan niya. Pagka sumampalataya ka sa kanya, no, yung pagpapatawad niya sa tao, ginagamit niya. Ganun po sa bawat sa atin na kinaawaan, no. Ganun po dapat na gagawin natin, no. Sa nagpapatawad tayo, naawa tayo dun sa humingi ng awa sa atin, no. Yung lalo na yung pagpapatawad, no. Halimbawa, nagkasala yung ating kapatid, no, kapwa. Ganun po yung ating gagawin. Naaawa rin tayo, no, sa kanya. Kasi hindi naman tayong Diyos ang talagang mag-ano dyan eh. Siya yung hukom talaga, siya yung magbibigay ng doon sa parusa doon sa mga nakasala kung talagang hindi na pwede to. Ganun po. At naabag siya doon sa mga kanyang kinahabagan. Purihin po mga nun. Bigay mo natin sa anak yan. Thank you po muna yung pakikinig mga kapatid. Tayo po yung dadako sa paglilinaw. Lilinaw. Kung sino po yung nais magtanong, taas lang po ang kamay. Ang ating mga kapatid sa lahat. Para po sa paglilinaw mga kapatid. Kahit hindi po para sa inyo, para lang masagot ng ating kapatid, may mga tanong. Alang-alang din po sa ating mga kapatid na nasa dako ng online. Wala po.
Wala po. Balik ko muna sa ating kapatid na ako sa Tatanong ah. Ibig sabihin, maalam na. Okay, tuloy tayo sa ating pagbabagi, no? Medyo ano na tayo rito sa ano sa ating aralin, no? Ano ba may dadagdag natin dito? Dun sa awa ng Diyos, no? Kasi yung magandang nagbagi kanina si Kate, yung kaninang binahagi niya, magandang ano yun yung pinatawad ng Panginoon, no? Yung nagkasala ay yung may utang sa kanya pinatawad, pero pinalis rin siya, di ba, nung Panginoon. Sa Matthew yun, ganun, basahin na lang natin doon, Matthew 18, ganun po nangyari. Yung may utang ngayon, pinalis din siya nung Panginoon, no? At yung alipin na yun, may utang sa kanya. Ganun po. Ginawa niya ng paraan yun, yung mga utang, dinagdagan pa. Binawasan ng utang sa Panginoon at siningil to. Hindi binigay doon sa tunay na Panginoon. Ganun rin Ganun po sa iba, sa isa rin. Dalawa yata yun na may utang sa kanya Hindi rin pinatawad. Ganun po ang nangyari ron sa Kaya nga, basahin natin sa 18. Sa 18:32, nang magkagayoy pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat ipinamanik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa? Alipin, nagaya ko namang nahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang siya ay magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi niyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa sa kanyang kapatid. Ganun gagawin, no? Gaya ng ginawa ng Panginoon dun sa alipin yun. At sa atin, di ba? Ang utos sa atin, yung pagpapatawad, di ba? Kung paanong pinatawad kayo ng Ama na nasa kalangitan, ganun kayo magpatawaran sa bawat isa. Ganun po dapat na ginagawa natin. No? Kung may utang, sabi, bayaran yung may utang. Ganun naman dapat talaga Ganang lang, batas. Apa ba? May dadagdag natin dito sa ating atanin. Wala akong maya may share na halos na ng mga lahat. Iba na kasi yung kung sa to. Yung memory natin. Na pagka nagkakaedad na talaga, nawawala yung memory. Apa ba dapat na talakayin natin dito? Malawak sana talakayin to Kaya nga yung dito talaga napakalaga ng yung pagganap nung kautusan, no, ng bawat isa, no.
Yung kanyang mga utos kasi, ito hindi ito mabibigat yung mga utos niya. Sabi dun sa unang 153. Mabigat lamang dun sa hindi susunod, no? Yan nabibigatan niya eh. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, nating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, no? Ano po yung pagtupad sa mga utos? Kung tunay na umibigtas tayo sa Diyos. Yung kasi ang basihan yung pag-ibig sa Diyos yung pagtupad sa kanyang mga utos. Doon tayo sa ating mga ginagawa doon sa pagtupad sa utos ng Panginoon. Yun po yung basihan ng ating pananampalataya. Gawa yun ng pananampalataya no? Kung ganapin mo yung utos, no? Yun ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin yung kanyang mga utos, no? Ito, binabanggit pa rin dito sa 1. Babasahin ko muli, no? Alam na natin to sa 1:14. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakayag sa kanya. Ayun po yung pag-ibig sa Diyos, yung pagtupad sa mga utos niya, para tayo kalugdan ng ating Diyos, no? Wala na talaga akong masabi. May oras pa ba? Ibigay natin kay Michael. Kapatid na Michael. David. Ito na. Ibigay na natin sa MC. So magandang gabi po mga kapatid. At meron pa pong konting oras na natira sa ating haligi. Tunay po yung mga narinig natin sa gabing ito bilang paglilinaw po para sa lahat. Ang kasulatan ay binigay po para sa ating lahat. Hindi po hiwalay sa lumang tipan, kundi lahat po ng nakasulat, lalo't higit sa Biblia, ay ito'y sa ikatututo ng bawat isa sa atin. Hindi po pwedeng sabihin na nagaganap natin yung ibang mga bagay, pero hindi natin gaganapin yung ibang bagay. Hindi po magiging matibay kasi ang lahat, sabi nga ng ating kapatid na Dindo kaganina, ang lahat ng mga bagay na nasa kasulatan, andun po yung buong katotohanan. Hindi po natin magagawa ang buong katotohanan kung hindi natin gagawin ang buong kautusan o yung mga nasa kasulatan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya po yung sa ating aralin sa gabing ito, medyo mahirap po pag hindi natin inintindi, baka tayo maghatulan na sa ating bawat isa. Pag nakita natin ang ating kapatid, andyan agad yung hatol. Pero hindi po ganoon ang inaaral sa atin sa gabing ito. Hindi po sa kabutihan ng ating Panginoon, hindi nga tiningnan yung ating mga pagkakasala Sa ating panahon, naglaan ang Diyos ng kapatawaran sa lahat ng bagay. Pero yung kapatawaran iyon, meron pong hangganan. Kumbaga, para po sa ating mga kapatid na hindi pa lubos na nakakaunawa ng mga kasulatan, yung mga pagkakasala nung una hanggang sa ating ngayon, meron pong kapatawarang inilaan ng Diyos para po sa bawat isa, lalatigit sa ating mga kapatid, lalatigit po sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Tulad po ng sinasabi sa Gawa, chapter 17. Sabi po ron, hindi ko maalala yung verse pero nandun siya. Naglaan ng Diyos, kumbaga sabi doon, ang kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Inuutos doon na magsisi ang lahat. Kasi merong paghuhukom talaga. Yung paghukom na yan, sa ating panahon, hindi po para sa atin. Hindi tayo nguhukom, kundi tayong huhukuman. Yung paghuhukom ng Diyos, malapit na po. Yung po ang nakasulat sa kautusan.
kapag ang panahon na yon ay natapos na, yung pagpapahinuhod ng Diyos, may katapusan po yan. Kumbaga may end. Kapag nandun pa tayo sa panahon na nagbibigay pa ang Diyos ng awa, grab na natin. Dahil may panahon na ito po ay hindi na makakamtan pa ng tao. Kumbaga yung panahon na yun ay natapos na, andun na yung paghatol, hindi na tayo pwede, Panginoon, susunod na ako, hindi na po pwedeng ganun. Naglaan ng Diyos ng kapatawaran, yung kahangalan nga, pinalipas na, kundi ang bawat isa ay magsisi para po sa kapatawarang inilaan niya. Hindi natin pwedeng baliwala yun. Kasi sa oras na tayo tatawag, hindi niya na tayo tatanggapin. Yun po yung mahirap. Kaya, ang paghukom ng Diyos, may katwiran po. Hindi katulad ng paghukom o yung pag-judge ng tao sa bawat isa. At yung oras po ay lagpas na. At